Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger mga kabayan. Yes, dapat sinasugutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan pagkabayan, ang kanilang mga paninira ay matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susugutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang mga viewers na maraming i-comment dyan sa baba sa ating comment section ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 78 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 78 also makabayan. Ana Cordoba. Meron siyang 30 na mga comments. Myra Mariano. Meron siyang 25 na mga comments. Angeline Quezon. Meron siyang 19 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi na pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much! And also makakabahan ko, i-acknowledge po natin ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Barbara Butler, Katita Dar, Sosan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Nestor Potian from Stored Norway, nabigay sa atin ng 20 Norwegian Krone. Thank you so much. And also thank you so much kay Antonio Villasinor, nabigay sa atin ng $5. And also thank you so much kay Adventure Avenger, nabigay sa atin ng 200 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Brian Baltasar, Moonflower, Michael Venus, Joel Carrillo. Nandyan rin po si Nonoy Florin Hills, Florifigo Mapak, Maria Cristina F. Manimbao, Juan Pingi. Nandyan na po si Leonardo Asteliero, Bibok Escarlan, Wilma Jimenez Paulo. Nandyan rin po si Tess Faraon, Romeo Colon from New York City, Emmy Mapalad, and hi to Lynn Gonzalez. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising na umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painit ang gubugat niyo mga umaga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so today is Wednesday mga kabayan. At saka ang bilis talaga noon ng araw. Bukas sa Thursday o the next day, Friday mga kabayan. The same pa rin po ng mga tasks, the same pa rin po ng mga routine na ginagawa po or ginagawa natin po araw-araw. Walang nagbago mga kabayan. And also dito rin po sa ating mga DDS, mga anti-Marcos, napakarabit po ng mga troll ni Sara Duterte at saka ni Digong mga kabayan.
kumusta tayong lahat? Did you miss me? Kasi kahapon makahabahan ko, kinuha si Sir Ivan, ang dami talaga pong mga trolls na umatake kay Sir Ivan kasi nga, di ba, napag-usapan natin po itong si Bato makahabayan at mukha yatang sila po ay fans ni Bato de la Rosa. Kasi kahapon, di ba, ibinalitan natin dito na ito pong si Bato makahabayan, plano dito pong kakasuhan po ni former Senator Laila de Lima. Kakasuhan makahabayan. Kaya nga galit na galit talaga. Nakita ko natin po sa kahapon po na interview makahabayan, galit na naman po itong si Bato. Always lang pong galit. Bakit kaya makahabayan? Stress na ba? Super stress na ba itong si Bato de la Rosa? And also, nakita rin po natin makahabayan na meron pong interview, ito pong si Bongo, na kung saan tungkol doon sa mga bumaliktad na makahabayan, yung kanilang mga kalyado noon, yung mga nag-praise noon sa war on drugs ni Digong, na kung saan nasaan na makahabayan. Bakit si Digong na lang daw ngayon? Bakit daw iniwan makahabayan? Bakit daw iniwan? At saka nung panahon daw ni Digong, since 2016 makahabayan until 2022, sa kanya pong mga zona, every time daw na pag-uusapan po yung tungkol po sa war on drugs makahabayan, ang dami daw pumalakpak. Ang dami daw pumapalakpak makahabayan. Pero nasaan daw yung mga tao na yon ang pumalakpak at saka nakagusto dito po sa ginawa po na war on drugs ni Digong makahabayan? Nasaan na daw? Pinaghahanap na wala na makahabayan. Di sabi ko nga sa inyo di ba nag-junk ship na ngayon makahabayan, abandon ship nga pala, nag-abandon ship na nga ngayon, yung mga kalyado noon ni Digong na kung saan takot na takot ni Digong. Siyempre makahabayan ko, hindi ka matatakot, ikaw po ay pagbantaan makahabayan, natitigiin ka kapag hindi ka papabor at saka hindi ka oo yun sa kanyang gusto makahabayan, gusto po ni Digong. So, totoo naman talaga, napakadelikado po ni Digong makahabayan kasi kapag hindi ka susunod sa agos po o sa daloy po ng gusto po dito ni Digong, talaga pong ikaw po ay ipapaligpit makahabayan. So una, ipapakita ko muna sa inyo po ang mga sinasabi nito ni Bongo. For more details, let's watch this. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA, tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Hindi ba kayo nakinabang? Hindi ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan. Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga pamilya? Nakinabang kayo Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, hindi po siya nag-utos sa akin ng illegal. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Gawin nyo lang po ang trabaho, mandato po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin nyo po ang trabaho ninyo. Kaya nga po kami full support sa inyo. Sinusuportahan namin kayo sa inyong trabaho. Pero sa inyong operations, hindi ho ako nakikialam. Hindi po kami nakikialam. Nagka-amnesia ba itong si Bongo makahabayan? Nakalimutan ba niya na sinabi noon ni Digong na meron kong 1 million pesos. 1 million pesos ay liligpit nyo yung mga adik. Pero sabi niya makahabayan, wala rin siyang sinabi na papatay makahabayan. Basta ililigpit na daw yung mga adik. Di ba sinabi niya mismo, meron siyang 1 million makahabayan? Nakalimutan ba niya? Diba? Tapos sabi pa niya, hindi daw siya gagawa, hindi siya susunod po kung merong iutos sa kanya na illegal makahabayan. Ano yung sinabi po ni Garma? Diba? Meron pong sinabi makahabayan na merong alam itong si Bongo tungkol po sa reward system. Kasi yan po ay dumadaan sa kanya makahabayan. Before po pumunta doon po sa isang babae makahabayan, if not mistaken, na anong pangalan nun? Si Muning ba yun? Nakalimutan ng name Basta meron pong middleman makahabayan na babae. At yan po ay napagalaman at saka sinabi po yan ni Garma mismo makahabayan. Yung Muning yata yung name, nakalimutan ko na Ngayon napabulag-bulagan at saka wala doon siyang alam makahabayan.
napaka-imposible. Imposible ho yan, Bongo. At saka tungkol doon sa sinabi mo, bakit daw tuwing babanggitin daw ni Digong yung war on drugs makabayan, pinapalakpakan daw standing ovation na makabayan. Syempre ang daming natakot sa panahon na yon, hindi ka matakot. Like for example, dito po sa sinabi po ni makabayan, sa sinabi po ni Bato de la Rosa, kasi kapag hindi daw sila papalakpak, ipapaligpit ng makabayan. Kapag hindi ka papalakpak, ipapabaril ba yung sinabi po ni Bato de la Rosa? Di ba ngayon nagmangmaangan sa makabayan? Itong si Bongo, dapat ito talaga po na kakasuhan makabayan. Ang dami na po talaga mga akusasyon, ang dami na po talaga po mga ebidensya galing po kay Garma, galing po kay Leonardo. Involved po ang pangalan po ni Bongo makabayan. Ngayon nagbulag-bulagan, gonggong talaga eh. So anyways, for the makabayan, ipakita ko po sa inyo yung balita kasi nga 'di ba si Myla Roque, yung asawa po ni Harry Roque makabayan, wanted na po ngayon. Kasi nga 'di ba siya po ay na-cite in contempt sa last po na hearing doon sa Quadcom makabayan kasi nga hindi siya dumalo. Ngayon, ito pong si Myla Roque, dahil po siya po ay wanted, naglabas rin po ng arrest order yung Quadcom. At pag-alaman ho natin, ito pong si Myla Roque ay wala na po sa Pilipinas makabayan. Wala na po sa Pilipinas. Di ba sinabi ko yan, nang last po na statement nilabas po ni Myla Roque makabayan ay nandun siya sa Singapore. Kasi nga siya po ay nagpa-check up na makabayan. Kaya hindi daw siya nakadalo dun po sa Quadcom hearing. Nandun siya sa Singapore. Siguro hindi na po siya umuwi makabayan. Sumibat na po. Hindi na po umuwi. Ito pong si Myla Roque. For more details, let's watch this. Bagamat kumpirmado ng nakaalis na ng bansa si Myla Roque, ang misis ni dating presidential spokesperson Harry Roque, iginit ng House Quad Committee na bubusisiin pa rin nila ang mga isyong ibinabato laban sa mag-asawa tungkol sa Pogo. Yan ang ulat ni Nela Lesmoras. Nanindigan ang House Quad Committee na hindi demolition job laban sa sinuman ang kanilang ginagawang pagdinig at wala ring nagkukumpas sa kanilang mga hakbang. Ito ay bilang tugon na rin sa mga kritisismo sa kanilang investigasyon ukol sa illegal pugos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Ayon kay Quadcom Co-Chair Dan Fernandez, maging sila nagugulat sa mga lumalabas na revelasyon. Kabilang na sa ginawang pagbubunyag ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma ng kanyang mga nalalaman ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gate ni Fernandez, walang pumilit kay Garma ukol dito. Totoo lang, ang ginagawa namin, if somebody really wanted to talk, wanted to say something, mag-affidavit kayo. Hindi kami kasi wala kasing pilitan doon sa paggawa ng affidavit, sinusumpaan mo yan eh. Hindi po siya demolition job. It was the evidences that are speaking right now. Sa susunod na pagdinig ng Quadcom, may paramdam na rin umano si dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na ikakanta na rin niya ang kanyang nalalaman ukol sa drug war. Pero inaabangan pa ito ng komite at tiniyak nilang pag-aaralan pa nila ang magiging affidavit nito. Of course, we wanted to find out yung veracity ng mga sasabihin niya. Of course, you have to realize that hindi lang naman si Commissioner Leonardo ang who wanted to speak and have their stories be heard. Marami po, yun nga lang, gusto lang namin siguraduhin that substantial yung kanilang mga sasabihin. Bukod dyan, sisiyasatin na rin ng joint panel ang naging paggastos ng opisina ni dating Pangulong Duterte ng kanyang confidential and intelligence funds noon. Hinala kasi ng ilan, baka nagamit din umano ito sa pagbibigay ng reward para sa mga pulis na pumapatay umano ng drug suspect. Kasi doon sa first 2 months ata, nakita namin, parang merong sudden increase from the former president, si Pinoy, tapos suddenly nag-increase yung Intel Fund. Kung talagang merong gantong abusive intent doon sa paggamit ng Intel Fund to kill people and pay those who perpetrate it, then I think kailangan nating i-tighten up pa yung pag-liquidate ng mga pair Intel Fund.
Samantala, hinggil naman sa Pogo, umaasa pa rin ang Quadcom na mapapaharap nila ang mag-asawang sina Attorney Harry Roque at Myla Roque na kapwa ng naharap sa contempt at arrest orders. Wala pang impormasyon ang joint panel kung nasa na nga ba ang dating presidential spokesperson. Ang kanyang misis naman, bagamat kumpirmado ng nakalabas ng bansa, sisikapin pa rin daw ng Quadcom na makuha ang kanyang panig. We will try to pursue yung pong invitation natin sa kanya kasi very crucial yung kanya, no? It entails about the amount of money that entered the account of Secretary Harry Roque, and being the wife at nakapirma siya doon sa SAL, and we wanted to find out kung yung amount na yon ay talaga saan ang galing yung pera. Sa ngalan ng katotohanan at hustisya, pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy nilang bubusisiin ang mga revelasyon na nauungkat sa kanilang mga pagdinig. Okay, so before po ako nag-vlog mga kabayan, naglibot-libot muna ako doon po sa mga vlogger po sa kabilang kampo. Chinek ko ang kanilang mga vlog mga kabayan. Ito pong tungkol po sa Quadcom hearing, tungkol dito po sa EJK or War on Drugs. Sabi ng mga kabayan at saka lahat po ng kanilang mga sinasabi, ito daw ginawa daw na hearing dyan po sa Quadcom hearing ay paninira lang daw dito kay Digong. At saka ito po ay demolition job mga kabayan. May paninira ba dyan? Isipin natin, dapat bang manahimik lang ang gobyerno natin? Samantalang meron na pong whistleblower, meron pong mga witnesses mga kabayan na nagsumbong po sa ating gobyerno. So dapat ang manahimik ang ating mga mababatas. 'Di ba? Kailangan po talaga po mabigay po yung justice doon po sa mga namatayan mga kabayan kasi nga sila po ay humingi dito po ng tulong sa ating gobyerno. Dapat bang manahimik ang gobyerno natin? Unang-una, magkaiba po ang Duterte administration at saka yung Marcos administration mga kabayan. Sa Marcos admin, matitino na po lahat mga kabayan. Unlike doon sa kabilang kampo o sa Duterte administration, sila ay nanahimik. Bakit? Kasi sila po ay takot po ni Digong mga kabayan. Maraming natakot po kay Digong. Pero at least ngayon mga kabayan, dahil nga sa panahon ni Digong, tayo po ay nauto at ang dami talaga pong nauto mga kabayan dahil nga sa war on drugs. Pero kalaunan, nung nakita na ho natin na ito pong si Digong, ginawa niyang partner yung alleged drug lord mga kabayan, di ba? Lagi niyang kasama po yung si Lim na alleged drug lord mga kabayan. Kaya nga doon na po nagumpisa yung pagdududa na hindi kaya ito pong si Digong ay protector po ng drug lord mga kabayan. Doon na po yan nag-umpisa. Hanggang naumpisa na po dito po nag-interview or nag-imbestiga po yung mga opisyon mga kabayan tungkol po dito sa EJK ni Digong. At marami pong nakuha na mga ebidensya na pwede pong isalpa dito po kay Digong mga kabayan. Pero siyempre, yan kasi po ay nasuppress, katulad po nila po ni Trillanes, katulad po nila ni Laila de Lima mga kabayan, na marami silang nakita po dito na mga ebidensya against po kay Digong. Pero ang nangyari, sila po ay nabaliktad mga kabayan. So ganun talaga po kadelikado sa panahon po ni Digong. Pero at least ngayon, marami na pong nag-speak up mga kabayan. Okay? So dito lang po sa sa case po ni Myla Roque mga kabayan, mukha yatang delikado, no? Gusto yatang gumaya po kay Kibuloy mga kabayan, Kibuloy 3.0. Kasi meron na pong Kibuloy 2.0, ito pong si Roque mga kabayan. So ngayon, meron pong Kibuloy 3.0, nagtatago na rin po ito pong si Myla Roque. So nung lumabas po yung survey mga kabayan, na kung saan, di ba ang survey na yon na marami pong sumuporta ngayon sa Marcos admin, marami ngayon sumuporta po sa pro Marcos, bumaba po yung survey na sumuporta dito kay Digong mga kabayan or sa mga Duterte. So ito pong si Roque, talagang ang bilis mga kabayan. Ang bilis po niyang naglabas po ng statement at ang sabi niya, sa recent survey daw ng Okta survey, and actually hindi na po yung Okta yung nag-release mga kabayan, pati po yung Pulse Asia at saka and also ito pong Tanjire mga kabayan, di ba? Yung Okta, yung Pulse Asia and also ang Tanjire, naglabas po sila ng survey which is the same pa rin po. Ang yung outcome ng kanila pong ginawa po na survey, pumabor po kay PBBM mga kabayan. So sabi dito po sinabi po ni Roque, the latest survey of Okta Research is a clear case of political propaganda to downplay Vice President Inday Sara Duterte's #1 spot as the most approved and the most trusted national government official. Sinisira lang daw itong si Sara mga kabayan. Ito talagang si Botanding hindi nag-isip. 3 po ang naglabas po na survey. Huwag mong sabihin na yan po ay nagsisinungaling yung 3 na yan.
Diba, Roque? Nagaganyan kayo kasi nga hindi po pumabor sa inyo ang gusto ninyo. Gusto kasi ninyo po na every time po na maglabas po ng survey, ang mga survey firm mga kababayan, papabor sa kanila kasi nga sabi nila, most trusted daw itong si Sara Duterte at saka most approved daw na opisyal ng ating gobyerno. Most approved at saka most trusted mga kababayan. Nasaan ba ngayon si Sara Duterte? Di ba puro lang pa-cute makabayan na doon nga talagang napaka-early po ng nangampanya makabayan. Nakita natin po sa kanyang mga post, sa kanyang Facebook account, doon po sa post po ng Taps Coalition, sa post po doon sa Sara Duterte Official. Puro lang lakad makabayan, puro lang pangkamay-kamay dito, puro lang smile-smile. Nakita ko mga one time na sila po ay gumawa po ng mangga makabayan. Yun na yung mangga na ginawa po na parang shake yata yan, shake po na mangga makabayan. Tapos sabi pa nga nila, para dito sa mangga. Di ba napaparinig naman po sa ating gobyerno, yan ba ay most approved and most trusted na official? Ito pong si Inday Lustay makabayan, gonggong talaga eh. Ang ginawa po na survey ng 3 po na survey firm na yan, gusto kasi nila po na malaman kung saan na ngayon sumuporta ang mga tao, ang taong bayan, ang mga netizens at ang mamayang Pilipino. At saka before yan makabayan, nangyari po yung survey na yan, marami kasi nag-request. Kasi makikita naman natin yan po, di ba, dyan po sa mga post po ng Facebook, gusto po lang malaman dito kung saan dito po nakasuporta ang taong bayan. Kaya yan po'y ginawa po ng mga survey firms. At nakita natin dito, very overwhelming talaga at sa maganda po ang result kasi nga marami ngayong sumuporta po kay PBBM at saka sa Marcos administration makabayan. Sila ay napahiya. Di ba, Roque? So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic makabayan, siyempre, dito muna tayo po sa Good News makabayan. For more details, let's watch this. Nangunahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang opisyal na pagbubukas ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Dito ay inaasahang mapaiigting pa ang pagharap sa mga hamong dulot ng climate change na higit na nakaapekto sa vulnerable countries, kabilang na ang Pilipinas. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Ligtas, inklusibo at mas naaangkop na pagtugon sa mga epekto ng sakuna. Iyan ang naging panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng formal na pagbubukas ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction o APMCDRR. Sa kanyang talumpati, pinigyang diin ng punong ehekutibo ang pangangailangan ng pagiging handa ng mga bansa sa Asia-Pacific para sa anyay climate resilient na hinaharap. Gayon din ang pagtiyak na mailalatag ang mga panuntunan para masiguro na mabawasan ang disaster risks bunsod ng climate change. As we chart our course to a more inclusive and resilient Asia-Pacific, let us draw inspiration from the stories of resilience that are embedded in our region. This conference presents us with a grand opportunity to send a powerful message to the world. The Asia-Pacific is not only prepared to overcome the trials of tomorrow, we are also ready to lead in disaster risk reduction and climate action. Ipinunto rin ng Pangulo na napapanahon na doblehin ang pagsisikap ng mga bansa para ipatupad ang Sendai Framework, isang international document para sa risk reduction na may layuning mapalakas ang resilience ng mga bansa, kasabay ang paggiit sa kahalagahan ng pagkakaisa ng mga bansang kasapi ng rehiyon para tugunan ang mga epekto ng climate change. It also remains crucial to align our goals under this framework with the 2030 Sustainable Development Goals, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and the Paris Agreement. We must harmonize our approaches and pursue meaningful actions under these mandates to secure a sustainable and climate-resilient future. Hindi rin dapat anya kaligtaan ang pagbibigay pansin sa pagpapalakas pa ng investment sa climate financing. Kaya naman malugod anyang tinatanggap ng Pilipinas ang pag-host ng Loss and Damage Fund Board para magkaroon ng boses sa mga bansang malimit na naaapektuhan ng climate change. We must significantly increase our investments and develop financing mechanisms in disaster risk reduction. Sustained and predictable data and financing would help address disaster risk better. This entails ensuring that developing countries, particularly the least developed countries, landlocked countries, and small island developing states are provided greater access to these resources to advance their policies and build disaster resilience.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na Pilipinas ang nanguna sa APC-MDRR na tatagal hanggang sa Biyernes kung saan naabot sa nasa 3,000 high-level delegates kabilang na ang ministers at policymakers ang dadalo. Naniniwala ang liderato ng Kamara na mas darami pa ang mga trabaho sa Pilipinas kasunod ng pagdami ng foreign direct investments. Nagbabalik si Menelas Moras. 1 taon nang nagtatrabaho bilang sales utility clerk si John Paul. Masaya naman daw siya sa kanyang career ngayon pero hiling niya sana'y mas dumami pa ang job opportunities sa bansa. Mainam daw kasi kung mas maraming choices at mas maraming magkakaroon ng pagkakakitaan. Siyempre, marami din po ang mga tao na nangangailangan ng trabaho. Tulad nga ng pandemic, marami pong nagipit sa pera. So means, kailangan po ng mga tao na makakain lang po talaga. Pang financial sa buhay po. Ayon kay House Committee on Labor and Employment Chair Fidel Nograles, inaasang mas darami pa ang trabaho sa bansa sa mga susunod na buwan at taon. Ito ay kasunod na rin ng pagtaas ng mga pumasok na foreign direct investments sa bansa. Sa pinakabagong datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagasaad na tumaas sa $820 million o katumbas ng higit 47 billion pesos ang FDI net inflows nitong Hulyo na 5.5% na mas mataas kaysa sa naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ayon kay Congressman Nograles, masaya siyang mas dumarami pa ang namumuhunan sa bansa na bunga na rin ng mga pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiyak anyang makatutulong ito sa ating ekonomiya at maghahatid ng mas marami at mas dekalidad pang trabaho para sa mga Pilipino. Kamakailan lang sa paglahok ng presidente sa 44th and 45th ASEAN Summit sa Lao PDR, pinuri rin ni House Speaker Martin Romualdez ang naging pagsusulong ng punong ehekutibo sa Pilipinas bilang isang ideal investment destination. Sabi ni Romualdez, kumpiyansa siyang maghahatid ito ng mas marami pang foreign direct investments, kabilang sa mga nakikita niyang mas lalago pa ang industriya ng manufacturing, IT services at maging ang turismo na maghahatid anya ng mga bagong proyekto, libo-libong trabaho at mas maunlad na ekonomiya. Sa ngalan ng Kamara, tiniyak naman ni Speaker Romualdez ang patuloy nilang suporta sa administrasyon para sa ibayo pang pagpapabuti ng estado ng bansa. Pinamamadali na ng Department of Agriculture sa Philippine Crop Insurance Corporation ang pagpapalabas ng insurance claims sa mga magsasakang hinagupit ng Bagyong Julian. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang agarang pagbibigay ng insurance claims sa mga apektadong magsasaka sa 3 rehiyon ay makatutulong para sa kanilang pagbangon at sa industriya ng agrikultura. Aabot sa higit 93 million pesos ang kabuuang halaga ng insurance claims, kung saan sakop nito ang higit 10,000 na rice, corn at high-value crops farmers. Bukod sa insurance, magbibigay din ang DA ng higit 166 million pesos na halaga ng agricultural inputs at 25,000 pesos loan na maaaring bayaran sa loob ng 3 taon ng walang interes. Ito ay sa ilalim ng Survival at Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Okay, so kung nagustuhan niyo po ang ating Good News mga kabayan, please like naman po sa ating video and also please do share kung hindi man ito kalabisan sa inyo, okay? So yan po DDS. Ngayon ko lang nalaman mga kabayan, tumaas na pala ang direct investment po na pumasok sa atin, sa bansa natin, $820 million na pala. Kasi yung last time po na binanggit ko mga kabayan, that is 395 yata yun if I'm not mistaken. Di ba ganun po yung number? $395 million. Umabot na pala po ng 820 makabayan. 820 ba yun or 870 million $? So lumaki na po, palaki na pong palaki ang mga direct investment po na pumasok po sa bansang Pilipinas. Dahil yan kay PBB makabayan. O diba DDS? Wala nang kwenta ang lakad ng BBM sa ibang lugar makabayan. Wala bang kwenta? In your face. Nick ninyo. So anyways makabayan ko, i-shoutout natin. Nandyan po si Alicia Lee, Donske Pasamonte, Boboy Elmido Costin Sadugyo, Vector Robin, Lisa Dakutanan Candido, nandyan po si Merna Borromeo, Anjang Aison, Gorgunya Angala, Otilo Lem Diesto, Elvier Shimezo, nandyan po si Marilo Bidnarek, Elsa Sabuco Jeronimo Singgian, Emma Valdez, nandiyan po si Judith Dumas Panya,
hi to Elsa Hoffman, and hi to Janet D. Narvaez. Makaabahan ko, before tayo pumunta doon sa issue po ni Trixie, kasi nga marami pong nag-request makaabayan at marami rin pong nag-message sa atin na si Trixie daw hindi daw bumaliktad makaabayan. Okay? So, imbisigahan natin yan. Kasi meron pong nagsabi sa akin na haters makaabayan, dami talaga siguro mga 20 or 30 makaabayan, mga trolls yata yun. Ang dami talaga. Fake news daw ako kasi sabi nila si Trixie daw, si Attorney Trixie hindi daw bumaliktad. Fake news daw ako makaabayan. Mamaya pag-usapan natin yan. But before that, meron kasing i-forward sa atin po ang ating pong viewer makaabayan, si Agapi Jan yata yun, if not mistaken. Kasi nga meron siyang ipinakita sa akin na isang video, vlogger po na pangalan makaabayan ay Pinas News Review. Pinas News Review. So papatulan natin makaabayan kasi ang mukha yata walang alam At saka meron siyang ginamit po na kababayan natin po na OFW na nandito po sa Saudi Arabia makaabayan. Ito po itong call. Ito po tungkol po sa kababayan natin na binitay yung kamakailan na makaabayan. I think that is last week yata yun if not mistaken. Last week po, binitay po ating kababayan dito po sa Saudi Arabia makaabayan. Kasi nga, ang kanyang amo, pinatay niya makaabayan. Okay? So ngayon, ang sinabi po dito po ng kanyang furniture na OFW na babae makaabayan, ibang-iba daw yung panahon daw ni Digong. Kasi daw kapag meron daw mga issues na ganito, meron daw mga insidenteng ganito makaabayan, napakaisa lang daw, iresolba daw ni Digong makaabayan, kaya daw iresolba niya yung ganyan po na mga criminal case na kung saan malalagay po sa bingit po ng kamatayan kasi nga bibitayin makaabayan. But before tayo po maglabas po natin opinion, ipapakita ko muna sa inyo po ang kanyang mga sinabing kagunggungan. For more details, let's watch this. Nailigtas ni Duterte. Nasampal ng katotohanan. Ito ang bangungot sa buhay ni PBBM. Bakit di ito nagawa ni Pres Marcos? Yan mga kababayan, nagtatanong po tayo, no? Dahil nga po dyan, pag-uusapan po natin itong condolence pala doon sa pamilya, no, ng binitay na OFW dyan sa Saudi Arabia. Hindi pala nalaman ng pamilya, no? Niya dito sa Pilipinas na binitay na pala siya noong October 5 mga kababayan. So, eto may isang OFW po na naglabas, no, ng kanyang kasi nandun po sa Saudi Arabia mga kababayan, no? Siya po ang ating pakinggan, no? Kasi siya naman po ang nakakalam ng sitwasyon ng mga OFW doon po sa Saudi at bigyan na lang po natin ng reaksyon, no, ang kanyang mga sasabihin. Good morning, no. Dito sa Saudi may binitay tayong isang kababayan. So hindi alam ng kamag-anak na binitay siya kasi nakapatay siya ng Saudi national. Pero binalita naman siya sa local news dito sa Saudi. So kawawa, no, parang napabayaan ng gobyerno natin. Kasi sa totoo. So yan mga kabayan, siya mismo nasasabi niyang napabayaan ng gobyerno yung kababayan nating OFW na binitay dyan sa Saudi. So ano bang implication nito mga kababayan? No? Ang gobyerno, kasi hindi nalaman, sabi niya, di ba? Binalita doon sa local news pero hindi pa nalaman ng pamilya na dito sa Pilipinas. Ibig sabihin tinatago ba? Tinatago ba ito ng embahada ng Pilipinas, no? Philippine Embassy diyan sa Saudi? Yun po kasi ang lumalabas mga kababayan, parang itinago, something like that, no? Ulang nung panahon ni Tatay Digong, wala po akong narinig na may nabitay. Sa Abu Dhabi may narinig ako na muntik na siyang ibitay kasi nga napatay din niya ang amo niya na gusto siyang rapin sa amo niya. Pero yun yung naagapan sa sa pamahalaan natin. Pero ngayon kahit pamilya hindi alam na binitay siya. Kawawa naman. Siyan mga kababayan, ngayon, no, anong ginagawa ng gobyerno? Ito si ate, tingnan nyo. Sabi niya, kahit pamilya, hindi alam. Sa panahon ni Tatay Digong, yung mga ganitong cases, naaagapan pa. Okay, so unang-una,
tatanungin natin po, ito pong vlogger mga kabayan. Ito pong si Pinas News Insider ba siya? Ang pangalan niya? Pinas News Review mga kabayan. Ilang beses niyang binanggit po yung Saudi Arabia. Dito daw binitay po sa Saudi mga kabayan. Una, tatanungin natin. Hindi man niya alam na malaki po yung Saudi mga kabayan. Bakit niya binanggit po, generalize niya na Saudi daw, saan sa Saudi? Kasi nga sa hindi po nakakalam, malaki po yung Saudi mga kabayan. Nandun po sa Jeddah, dito sa Riyadh, at saka sa Dammam. Itong mga lugar na to, ito pong malaki po na lugar dito po sa Saudi mga kabayan. Kasi ang Qatar, di ba si paret yung Qatar? Also ang Dubai, si paret yung Dubai, sa Kuwait, si paret yung Kuwait. Pero kapag banggitin natin po yung Saudi Arabia mga kabayan, dito yan sa Jeddah, sa Riyadh, at saka doon po sa Dammam area o saan mang sulok po ng Saudi kasi malaki po yung Saudi mga kabayan. Okay, so nangyari ho yan sa Riyadh. Dito yan mismo po sa Riyadh mga kabayan kasi nga talaga pong yan po ay nabalita yan dito. Alam ba niya yung ginawa po na investigation po ng Saudi Authority mga kabayan nung OFW na yon? Or kung hindi ba natindihan, alam ba ni ate yung nagsalita ang ginawa po na investigation ng mga Saudi authorities doon po sa kaso po ng binitay kailan ng mga kabayan? Diba? I am very sure hindi niya alam. Kasi diyan po ay sekreto mga kabayan. Sekreto ho yang ginawa ng investigation po kasi nasa authority lang ho yan ng Saudi Arabia. Hindi yan makakalabas unless meron pong i-public sila ng mga informations. Doon pa lang po, sablay na po itong dalawa mga kabayan. And second, paano nalaman ng babae na hindi daw alam ng pamilya nung namatayan yung binitay, nalaman daw nila na binitay nito mga kabayan? Wala na sa alam, kundi nalaman lang po nila na lumabas daw na sa balita, ibinitay na po ang kanilang kapamilya mga kabayan. Bakit kapamilya ba siya? Diba? Make sense ba mga kabayan? Critical thinking lang no, siya po ay nag-vlog lang po yung babae na yon kasi siya po ay vlogger mga kabayan. Nag-vlog na siya, hindi daw naagapan, hindi daw tinulungan po ng ating gobyerno sa Marcos admin kasi daw sana po daw lumalakad o naglakad-lakad si PBBM. Wala dang ginawa mga kabayan. Wala bang ginawa ating gobyerno? At saka doon po kay ate no, with all due respect, hindi niya alam. Kasi nga, nakinig lang po siya sa mga sabi-sabi mga kabayan. Nakinig lang po siya sa mga kumakalat po ng mga balita dito na hindi daw alam ng pamilya, binitay na pala ang kanilang kapamilya na nandito po sa Saudi Arabia mga kabayan. Chismis lang ho yun. Imposible. Napaka-imposible talaga na hindi po yan ipaalam po ng Saudi Authority doon po sa kanyang pamilya mga kabayan na meron na pong date dito po sa execution ng ating kababayan pong Pilipino. Imposible yan mga kabayan. Ipapaalam ho yan ng Saudi Authority. But kapag mayroon na po siyang desisyon dito na ito na po yung hatol ng inyong kababayan, ng inyong anak, ito po yung date na siya po ay bibitayin dito po sa Saudi Arabia. Ipapaalam ho yan. Imposible mga kababayan. Sinabi po ng babae, wala na siyang narinig mga kababayan na meron nang nabitay sa panahon daw ni Digong. Wala ba? Yung sa Kuwait mga kababayan, hindi ba niya alam na binita yon? Yung sa Kuwait mga kabayan, yung pinatay niya yung anak po ng kanyang amo, yun po ay binitay po sa panahon po ni Digong. And also, yung latest po ngayon dito po sa Saudi mga kababayan, yung binitay po nating kababayan, panahon rin po yun ni Digong. Naagapan ba yun ni Digong mga kababayan? Di ba? Hindi. Kasi nga yun po, siya po ay pinatawan po at saka siya po ay naging guilty at saka yung issue na yung mga kababayan, that is year 2020 sa panahon po yun ni Digong. Na-save ba siya ni Digong mga kababayan? Sa panahon po ni BBM, ginawa po ni BBM po ang lahat mga kababayan. Nakipag-coordinate po si BBM sa Saudi Authority, humingi siya ng tulong para po kumbinsihin ang pamilya po yung nung biktima mga kababayan. Kinumbinsi po ni PBBM, kasama niya yung Saudi Authority, yung dito po sa Saudi Arabia mga kababayan. Pero nakipag-coordinate ba? Nakipag-cooperate ba yung pamilya na yon? Hindi. Hindi nila tinanggap po yung blood money galing po sa Pilipinas mga kababayan. Kasi ang gusto nila, tuloy talaga yung execution. Depende ho yan. Gonggong talaga to eh. Ito pong vlogger po na Pinas News Review mga kababayan, hindi mag-iisip no, pwede naman niyang saltuhin. Saltuhin. Pwede naman pong bigyan po ng reaksyon ang sinabi po ni ate na hindi naman po ganyan te kasi nga depende kasi yan sa sitwasyon.
Yung kasi mga nasave po ni Digong makabayan, well, depende kasi yan kasi nga yung nasave po ni Digong, self-defense naman kasi yun. Ang issue dito po, at saka ang case po dito po sa ating kababayan, yung nabitay po lately makabayan, yun kasi ay intentional talaga. So nakita po sa investigation po ng Saudi Duterte na meron pong substantial evidence na yun po talaga ay intentional, kundi hindi po yun, ang tawag ito makabayan, hindi po yun self-defense. Kaya siya tinuluyan makabayan, ganun yan dito. Pero, isampal natin sa kanila itong dalawa na to, ang balita na latest makabayan na meron pong natulungan si PBM. Doon po sa UAE, ang kababayan natin po na 143 lahat ng mga priso pinalaya makabayan kasi ni-request ho ni PBM. For more details, let's watch this. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pangulo ng United Arab Emirates matapos na pagkalooban ng pardon ang ilang mga Pilipino na nakapiit doon. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Nasa 143 Pilipino ang nabigyan ng pardon sa United Arab Emirates. Iyan ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng kanyang pakikipag-usap kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Kaya naman nagpasalamat ang Pangulo sa Emirati government kasunod ng aksyong ito. Malaki anyang kapanatagan na maibibigay nito sa mga pamilya ng naturang Pinoy. Hindi naman nagbigay pa ng karagdagang detalye ang Pangulo kaugnay sa iginawad na pardon. Pero ayon kay Foreign Affairs Department Undersecretary Eduardo de Vega, naigawad ang pardon kasabay ng selebrasyon ng Idil Adha nitong Hunyo. At nitong Agosto lamang na ipagbigay alam ito sa Pilipinas, bagay na ikinalugod naman ng pamahalaan. Nagpasalamat din ang Pangulo sa UAE sa tulong nito sa bansa lalo na sa panahon ng kalamidad. Partikular na kinilala nito ang humanitarian work ng naturang bansa para sa mga naapektuhan ng bagyo at baha kamakailan. Napag-usapan din ng dalawang lider ang lagay ng mga Pilipino sa UAE na patuloy na nakapagbibigay ng malaking kontribusyon. Patuloy din daw ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa para sa ikabubuti ng mga Pilipino at Emirati people. Mas pinatatag naman ng Pilipinas at Malaysia ang kooperasyon at pagtutulungan lalo na sa sektor ng edukasyon at disaster response. Kasunod yan ang pag-uusap ng Pangulo at Malaysia Deputy Prime Minister at Minister for Rural and Regional Development, Dr. Ahmad Sahid bin Hamidi sa courtesy call nito sa Malacanang. Sa naturang pulong, ibinida ng Pangulo ang mahusay na workforce ng bansa na inilarawan niya bilang masipag at sanay. Gayunman, kailangan pa rin anyang sumailalim ng mga ito sa mga pagsasanay para magkaroon ng panibagong kaalaman na nakasasabay sa makabagong panahon. Pinagtutuunan din anya ang upskilling ng mga Pilipino sa abroad sa pamamagitan ng pag-adopt ng skills training system para sa mga ito. Nais naman ng Malaysian Deputy Prime Minister na matuto ang Malaysia mula sa Pilipinas, lalo na sa Technical and Vocational Education and Training o TVET. Binanggit din nito ang kahandaan ng Malaysia na ipadala sa Pilipinas ang Malaysian Special Group na Smart Team para makatulong sa pagtugon sa panahon ng bagyo at kalamidad. Bagay na malugod namang tinanggap ng Pangulo. Malaysia ang ikasyam na pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at papalo sa $8.15 billion ang kinita ng Pilipinas mula sa pangangalakal sa naturang bansa. O ano, DDS, nagawa ba yun ni Digong? 143 po, ginawaran po ng pardon dahil kinausap po ni BBM yung presidente po ng UAE makabayan. Ano na? Malaking respect ho yan. May malaking respect po ang presidente po na ng UAE dito kay BBM. Diba sinabi ho yan ni Badong makabayan na nakakaawa na daw ang Pilipinas kasi daw yung mga leader daw ng ibang bansa wala daw respeto daw sa presidente natin. Walang respeto. Tingnan nyo, 143 po lahat ng kababayan natin pong nakalaya. In your face. Nagawa ba yan ni Digong? Hindi. Nakakatawa naman. So anyways, makabayan ko, pag-usapan natin po ito pong si Trixie. Di ba kahapon na pag-usapan ho natin kasi nga meron pong kumalat at saka sumabog po yung balita makabayan na ito lang si Trixie ay bumaliktad na. Gusto na daw sumuporta sa Marcos admin makabayan. Okay? So dahil po kumalat po yung balita na yan kasi nga di ba ibinilita ho yan nung una si Takiro makabayan. Si Takiro kasi po yung unang nagmarites niyan. Kaya nga marami kagad po na nakita niya na mga viewers, mga vlogger, pinost kagad makabayan na meron silang blind item na meron dang DDS na bumaliktad or plano pong babaliktad makabayan. Yun pong si Trixie. So ngayon, dahil po yan po ay nabalitaan po ng kalyado po ni Trixie makabayan, si Sasot makabayan, si Sasot. So nag-post kagad po itong si Sasot at saka pinaringgan niya ito pong si Trixie makabayan. Pinaringgan niya. Sabi dito, have the courage to change the things you can, the serenity to accept those you cannot, the strength to raise
kayo nang magbasa makabayan, medyo foul yan na word eh. I'm living, this shit, I'm living, and the wisdom to know the difference. So dahil po na-post yan ni Sasot makabayan, kasi nga siguro nakaramdam si Sasot na meron pong napag-usap-usapan po na kasama nila na babalik na rin po makabayan, assigned po kay P-Boss at saka kay Madam L.A. Yun pong si Trixie makabayan. So dahil po marami pong nakalam niyan, kumalat kagad po ng balita na yan, so marami pong hindi na gusto talaga at ayaw talaga po ng karamihan po ng mga Marcos supporter, na mga Pinklawan supporter, na ayaw po nila po na gustong babalik si Trixie, so supporter dito po kay PBBM at kay F. Elisa makabayan. Di ba ang dami talaga? Doon nga sa vlog ko last time makabayan, nagbasa-basa nga ako doon, ang dami talagang comment doon na ayaw po nila kay Trixie. Kasi nga siya po ay napaka-gunggong makabayan. Gunggong talaga eh. Napaka-rabi talaga. Ang daming ginawa ito na paninira po kay PBBM. At siya po ay nangunguna sa Maisog Rally makabayan. Di ba yan po si Trixie, nanguna sa Maisog Rally. So marami talaga pong nagsabing ayaw na po nila, ayaw po lang tanggapin po ito si Trixie. At buti na lang, meron siyang sinabi po last time makabayan. 'Di ba? The other night nga pala, last night po, meron pong vlog ito pong si Trixie na sabi niya hindi daw totoo yung makabayan, fake news daw 'yon. Sino daw nagpakalat ng makabayan na siya daw ang nagplano pong babaliktad? For me makabayan, para sa akin kasi ito po yung aking inimbestigahan at saka pinagtagpi ko lahat ang aking mga ebidensya makabayan. Later ipapakita ko sa inyo. Meron talaga pong planong pagtangka na babaliktad ito pong si Trixie makabayan. Paano mo yan nasabi, Sir Ivan? Una, nung pinuso yan ni P-Boss makabayan, yung video na yon na kung saan doon po sa location, kung saan una po kumain at saka nag-meeting sila po si Mima Alicia, si Madam Ellie, ito pong si P-Boss makabayan, ang location, ang venue, the same pa rin po. Diba? The same pa rin po. At saka papakita ko sa inyo makabayan, naalala ba natin yung post po ni P-Boss na video na diba nandun po si Trixie? And after that, pag roll niya makabayan sa kanyang cellphone, nakita rin po natin ito pong placemat bang tawag niyan? If I'm not mistaken, placemat ba yung makabayan? Yung lagayan po ng plato natin. I think placemat yata yan. So ang placemat makabayan, sabi ko, looks familiar Kasi nakita ko doon sa vlog po ni Mima Alicia makabayan. At saka, before ito magpapatuloy, ipakita ko muna sa inyo po itong vlog po ni Mima Alicia para po maintindihan natin makabayan. For more details, let's watch this. Yung mga minamahal, very exciting talaga yung mga paparating na parte ng mga hindi nyo pa nalalaman. Actually, nung nalaman ko yung information na yon, kahit ako... Sumakay ka agad ng angkas, no? Grabe, na-shock ako. Mga minamahal, kumakain pa lang ako kanina nung nalaman ko na mayroon kaming makakausap na malaking tao, galing mismo sa Malacanang. Mas malaki pa sa akin? Pwede. Alam nyo, mga minamahal, sa totoo lang, nagulat ako. Actually, hindi ko ina-expect na yung tao na yun ay pupunta dito. Kala ko hindi mo ina-expect na yung tao na yun ay tao. Hindi ko siya ina-expect na siya yung galing sa kanya talaga mismo yung information, tapos sasabihin sa amin ng parang walang yung walang preno, mga minamahal, yung parang may trust na agad sa amin. Yung mga minamahal niya, para kasi Charo Santos. Oo nga Maalala ba to? Pwede. Charo Santos. Ano yung masasabi mo, Mami Peb, sa naging pag-uusap kanino? Sobra yung... Okay, so i-analyze natin makabayan yung sinabi po ni Mima Alicia na meron ng paparating na isang opisyal o taga Malacanang na dadalo daw sa kanilang meeting makabayan. Hindi daw na in-expect na dadalo daw yung tao na yan. Para sa akin makabayan ko, hindi ako naniniwala na si F. Elisa ang kanila pong nakausap. Hindi ko maniniwala makabayan. Bakit? Sinabi na nga ni Mima Alicia na malaking tao na makabayan. Malaking tao ba si si Elisa? Diba? Hindi. And second po sa meeting, kasi nga the same po na binyo makabayan, nandun rin po itong si Madam Ellie, nandun rin po ito pong si P-Boss, pero hindi natin nakita po yung iba lang kasama makabayan. Probably, yung first meeting na ipinakita ko sa inyo po na video ni Mima Alicia makabayan, malamang sa malamang ito pong si Trixie ang kanilang kausap. Kasi nga si Trixie makabayan, noon taga Malacanang ho yan, diba? Make sense ba?
Malamang sa malamang si Trixie po ang kailang kausap mga kabayan kasi hindi po na pinakita kung sino po ang kailang ka-meeting. Probably, ito pong si Trixie ang kailang kausap. And second po sa kailang meeting mga kabayan, yun na po yung bidyong kumalat na kasama po doon or nakita doon si Trixie sa video po ni Pebbles mga kabayan. So ngayon, dahil nga negative po yung mga comment doon po sa mga viewers po ni Pebbles mga kabayan na ayaw nilang tanggapin ito pong si Trixie. And also sa side po ng mga Marcos supporter, ayaw rin pong tanggapin ito si Trixie kasi nga siya po ay traitor mga kabayan. Napaka-traitor. Kaya siya po ito po ay nagplanong, nag-vlog agad, kinagabihan na sinabi niyang hindi daw siya bumaliktad mga kabayan. Ito po ang sinabi ni Trixie. For more details, let's watch this. And we'll also address that rumor first na bumaliktad daw ako. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung rumor na yan, pero may mga atribida na mga BBM vloggers na nagsasabing may babaliktad daw si Trixie, ikaw ba yan or whatever. Ay nako, unang-una, it doesn't say anything about me. So yung rumors na yan don't really say anything about me as much as it says something about your boss. So, hanash kayo masyado, kayong mga trolls. Ako pa talaga yung pinababaliktad ninyo. As if. Unang-una, ewan ko kung saan, kung sinong nagiging source ninyo dyan. Maglabas kayo ng source. Sino nagsabi niyan at ano ang pruweba ninyo? Dahil kaibigan ko sina Pebbles, ibig sabihin bumaliktad ako? Well, sina Pebbles, hindi ko naman pinagdidiskitahan whatever their political positions are because we're friends. Siguro, disappointed ako sa sarili ko na maybe I was not as convincing enough to them or anything like that. But the point being that pag magkakaibigan kayo, kahit ano pa ang political position. And kunwari, yung ibang mga magkakaibigan, ayaw nila yung jowa ng kaibigan nila, pero magkaibigan pa rin sila. Yung iba, magkaiba ng relihiyon, pero magkaibigan pa rin sila. Pero kung yun ang gagamitin ninyong basihan para sabihin na bumaliktad ako, ay pwede ba? Check your logic. Okay, so pansinin natin po ang kanyang sinuot mga kabayan. The same po na blouse nung video po na nandun po itong si Trixie sa video po ni Pebbles mga kabayan. Di ba the same po na blouse? Kasi nga, pumutok kagad po ang video po ni Pebbles at marami pong nakita po ng mga DDS makabayan hanggang marami pong nagsumbong doon po sa mga iba-iba po ng mga vlogger, ng mga DDS, ng mga rabid, included po dito kay Joy, included po doon kay Sasot. So biglang bumaliktad kagad itong si Trixie. Merong nakaabot po sa atin po na information makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Ito sabi-sabi lang po, galing po sa isang vlogger, nandun rin po sa meeting makabayan. Actually, meron talaga daw silang nakausap po na taga Malacanang makabayan. Pero, hindi po pumabor ang taga Malacanang o sino man yung nandyan po sa ahensya makabayan na nakausap nila dito po sa request daw ni Zoraida. Hindi daw sumang-ayon sa request or pabor ni Zoraida makabayan, tinabla po itong si Zoraida. Kasi nga, syempre, taga Malacanang or taga nandyan ba sa ahensya natin na kung sino man yang, siguro napag-isip-isip niya na delikado po natatanggapin ito pong si Zoraida. Kasi meron siya mga terms and conditions daw makabayan. Daw, Trixie daw ha, yan po ang kumalat ngayon. Meron ka daw terms and condition, pabor na hinihingi, request po na ito ang yung gawin in return po sa kanyang pagbaliktad na makabayan. So dahil po hindi po nagustuhan po ng tao na yon, siya po ay tinabla. Totoo ba yan, Trixie? Nagtatanong lang po. Galing po sa aming puting, anong tawag ito makabayan? Puting ahas ba? Isa bang puting kalapati ba? Yan po ang kumalat ngayon na balita. Kasi siya po ay kinuyog po ng kanyang mga followers or viewers makabayan. Kasi nakita ko doon sa kanyang vlog, ang dami talaga pong nagalit. Kaya nga kumunti ang kanyang views makabayan sa kanyang vlog. Marami kasi nagalit sa kanya na DDS. Diba? Ganyan kasi yung mga utak ng mga trader makabayan. Mga DDS, handang-handa kayo pong iwanan po ng tao na yan. Mark my word, sila po ay nagkausap. Meron silang meeting doon sa loob. At yan po ay kumpirmado. According po sa aking puting kalapati. Ulitin na po natin, DDS, handang-handa kayo pong iiwanan po ni Trixie. Huwag yung maniwala dyan. Kilala na po natin yan kung gaano po yan ka-traidor. Okay? So anyways, before na mag-jump po sa next topic makabayan, isa-tamar natin. Nandyan po si Darrell Bautista, Emmy Brosales, Fibro Nula from Kuwait,
Hi to Elena Solano. Nandiyan po si Jovi Montero. Katrina G. from Israel. Hi to Flexi Panting. Nandiyan po si Vida Carduna. Anes Aligre. Hi to Merjen Tan. Sky Bright. Nandiyan po si Arnel Manangan. Hi to Deng Cristina Sordilla. And hi to Lito Pichon. Magkakabahan ko, ipapakita ko sa inyo po ang vlog po ni Mike Abe. Kasi dito ang dami talaga pong nagulat makabayan. Talaga pong sinabon, pinolbos yung mga vlogger po na naninira ngayon kay Sap Lagdameo makabayan. Meron pa siyang tinawag dito na vlogger na siraulo makabayan. Siraulo pala kayo eh. For more details, let's watch this. Ito yung issue ho kay Secretary Lagdameo, Special Assistant to the President, President Ferdinand Marcos Jr. Actually, meron ako isang topic tungkol dito eh. Nagawa ko ng topic ito noong nakaraang linggo. Pero ngayon, pag-usapan natin, kasi napapansin ko, kaya siguro tanong na rin, sinasadya bang palakihin ito o totoo ba sila yung nagmamalasakit sa ating pamahalaan? Kaya ganyan ang tanong kasi nagsalita na po yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, mataas na opisyal, chairman po ng BARM Region, na walang korupsyon sa kanila. Wala daw kinalaman si Lagdameo, hindi daw nakikialam si Lagdameo, walang involved na korupsyon na kahit magkaano. Si Secretary Lagdameo dun sa BARM government or budget ng Bangsamoro. Kasi autonomous region yan eh. Okay? Pero patuloy pa rin pong pinag-usapan ito dahil mayroong nag-akusa na di umano nakikialam ang SAP Secretary Lagdameo dyan sa budget ng BARM sa Mindanao. So, sino ang ating papaniwalaan? Kung yung mismong mga opisalis ng BARM na siyang may-ari ng pera at merong authority, nagsabi na walang korupsyon. Tapos yung nag-aakusa na di umano'y nakikialam at may korupsyon, involved si Secretary Lagdameo, wala naman hong ipinapakitang dokumento o wala namang ipinapail na kaso. Siguro para kung ayaw nyo ipakita ang dokumento, ididalhin po ninyo sa korte. Kung korupsyon yan, pwedeng kasuhan ng korupsyon si Lagdameo kung meron kayong dokumento. Bakit wala naman ho nagpapail ng kaso? Sa media lang ho, medyo umiingay-ingay ito. Anong ibig sabihin? Kaya nagtatanong lang ako, pinalalaki ba ito dahil pinagmamalasakitan ninyo ang ating Pangulo para hindi madamay dito? Pero nag-iingay kayo para sirain si Lagdameo? Di nasisira din ang Pangulo. Ganun lang po yan eh. Kung ang layo ninyo ipagtakpan ang Pangulo or isalba ang Pangulo o huwag masira ang Pangulo, di dapat walang ganyang issue na pinalalaki ng mga, hindi ko alam kung anong ibig sabihin bakit pinalalaki. Ngayon, kung ang tunay namang layunin ninyo ay gusto nyong linisin ang pangalan ng gobyerno at huwag madamay ang Pangulo, di mag-file kayo ng kaso. Di ba ang sinabi ng ating Pangulo from day one, lagi ko sinasabi yan, at hindi ko kinakalimutan, rule of law. Pag may issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan sa korte. Due process. Rule of law. Di yan ang dapat nyong gawin. Kasi pagka kayo ay nag-file ng kaso, at may dokumento kayo at sinabi ng prosecutor, ng piskal, may probable cause, istorya yan. Yung pagpapile ng kaso, istorya. Pag may probable cause, istorya. Pag na-file ang kaso, istorya. Pag nagtatrial na, huwag na tayo makialam. Kasi exclusive sa kanila yan. Ganun lang yun. Proseso. Ngayon, kung ilang linggo na, ilang araw ng pinag-usapan, puro banat lang. Yung iba, nagugulat pa ako, pasintabi na. Ang akusasyon ng iba, ang sinasabi, corrupt si Lagdameo. Masyadong hinusgahan kaagad. Huwag naman. Kayo kaya yung halimbawa ay taong hinusgahan ng ibang tao. O kamag-anak nyo, hinusgahan ng ibang tao. Diba? Di ba magagalit din kayo? Sasabihin nyo, huwag naman, foul yan. Diba? Again, kung meron kayong alam or dokumento, ano bang impormasyon, ilabas nyo yan para maging basihan. Kung itatago nyo, sasabihin nyo may alam kayo, hindi naman yun nilalabas, kayo lang nakakaalam, sino maniniwala sa inyo? Yun lang yun.
Ako naniniwala, ang totoong pagmamalasakit ay pagsasabi ng totoo. Pagdating sa korupsyon, dapat may ebidensya, dapat may dokumento. Hindi puro salita. Ako, kahit ako ay sumusuporta kay Pangulong Marcos, from day one, voluntary ito. Mula nung 2020 pa. Tumaya na ako dyan. Before, during, and after election, until now. Pag mayroong kapalpakan at may problema isang sekretary, sinasabi ko. Pero pag kami nagpile na ng kaso at kung ano, yun ay basihan, titigil tayo. Or, sabi natin kung ano nangyari. Di ba? Kasi po, sensitive yung special assistant to the president. Ibig sabihin, mahigpit ang pagtitiwala. Pinagkatiwalaan. 100% may tiwala ang Pangulo kay Lagdameo. Tapos, nasisira dyan. Inuulit ko, nagsalita na yung BARM region BARM official Hindi sangkot at wala daw. Ngayon, inuulit ko ulit. Kung meron kayong dokumento o basihan, dalhin nyo sa proper forum. Dalhin nyo sa proper korte. Para nakakasunod kayo, kung talagang taga-suporta kayo ni Pangulong Marcos, doon sa sinasabi niya, rule of law ang pairal natin, due process. Huwag niyong sisirain sa media tapos paulit-ulit lang. Wala naman hong nakikita ng dokumento. O nga, kung meron kayong alam, sige, nandun na. Alam ko, meron kayo sigurong alam. O baka meron talaga kayong alam. Hindi ilabas nyo. Diba? Ay yung iba kasi, sabi niya, abusado si Lagdameo. Dapat mag-resign na. Corrupt si Lagdameo. Teka muna. Madaling sabihin yan, pero ang pagpapatunay is another story. Ang pagpapatunay, iba yan. Kaya nga lagi kong pinapalaala, public, responsibility and accountability. So, responsibility, transparency, and accountability. Importante yun. Again, madaling mag-akusa, pero mahirap ang pagpapatunay. Dapat pag mag-aakusa, may pagpapatunay. Kung wala, hindi maganda yan. Hindi po ako nakikialam, sinasabi ko lang ito, kung kayo nagmamalasakit sa gobyerno, ako nagmamalasakit din. Kung kayo nagmamalasakit sa Pangulo, ako nagmamalasakit din. At voluntary ito. Hindi ko kakilala ng personal at hindi ako ano-ano ni Lagdameo. Pero alam kong siya malapit sa Pangulo dahil hindi ka mailalagay na special assistant to the President kung hindi ka malapit sa kanya. So pinagkakatiwalaan, hindi lang 1,000%. Hindi lang 100, 1,000% yan. Yun po ang issue. So please lang po hindi ako nakikipag-away. Binibigyan ko lang po ng analysis, opinion at interpretation ng paliwanag tungkol sa nangyayari. May korte tayo. Yan ang tamang venue ng pagdadala ng mga ebidensya at dokumentong magpapatunay sa inyong mga aligasyon o pagbibintang. Pero huwag nating husgahan ng ganun-ganun na lang kung wala naman na dokumento at wala kayong naipapile na kaso. Pag naipile ang kaso, korte nang bahala. Pero kung wala pang naipapile, tandali. Wala kang karapatang sabihin corrupt yan. Wala kang karapatang guilty yan o kung ano man. Delikado po yan. May pagka-libelous yan. Paalaala lang po. Cybercrime, cyber libel. Pag inakusahan mong corrupt, magnanakaw, abusadong isang opisyal kung wala kang pagpapatunay. Ako, tingin ko lang, observation ko, mabait pa nga yung mga Lagdameo, hindi sumasagot. Ba't naman sila sasagot kung hindi totoo? Ay, yung iba nga dyan, natatawa ko, maglabas ka na doon, sumagot ka dahil ikaw ay corrupt. Sumagot ka dahil ikaw inaakusahan. Tayo nandali. Mali yun. Ang nag-aakusa, ang dapat maglabas ng pagpapatunay. Ang nagbibintang, ang dapat maglabas ng ebidensya. Hindi ang inaakusahan. Katulad ng ginagawa nyo nung iba dyan, ginagawa kay Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos daw ay bangag. Dapat daw magpa-drug test. Abay, siraulo pala kayo. Ikaw nagsabing bangag, di patunayan nyo kung bangag yung isang tao. Bakit naman siya magpa-drug test para bigyan ka ng ebidensya? Pag nagpa-drug test naman ng Pangulo, ano man ang resulta nyo, hindi nyo tatanggapin yun. Pag nag-negative, sasabihin nyo pineke. Pag nag-positive, binigyan kayo ng ebidensya. Ano yun? Kahit saan, sa lower court, higher court, o anumang labanan, kahit saang lugar, mga korte o sa labas ng korte, ang nagbibigay ng pagpapatunay sa mga sinasabi kung nag-aakusa kayo, hindi yung inaakusahan. Diba? Ganun kasimple. Kung hindi alam, kung hindi nyo alam yan, sorry na lang. So, ano po ang inyong masasabi sa isyong yan? Okay? Sana po'y nakadagdag muli ako ng kaalaman sa inyo pong kalagayan ngayon, lahat ng Pilipino sa buong bansa. Wala akong kinakampihan dito. Ang mahalaga ay
ang karapatan ng tao o kahit sino. Wala akong pakalam kay Lagdameo, hindi ko kilala yan. Pero sinasabi ko lang, yung mga dapat nangyayari. Dapat may papapatunay. Huwag husgahan ang isang tao kung wala. Dahil kasi, meron kayong accountability pag ipinagpatuloy nyo yan. Basag, butata mga kabayan. Puro naman kasi paninira hanggang ngayon makaabayan, ganun pa rin po lang ginagawa. Yung mga kakilala ho natin po ng mga vlogger, tinitira pa rin po itong si Lagdameo. Siguro nakita po ni Mike Abe at saka siya po ay napuno makaabayan kasi nga wala pong basihan yung kala pong pangakusa dito po kay Lagdameo. Kung babalikan natin po yung sinabi po ni Mango Dadato makaabayan, di ba sinabi mismo po ni Mango Dadato na meron lang daw siyang narinig po ng mga sabi-sabi or whispers makaabayan. Ang ibig sabihin, yun lang po ay chismis na kinurakot daw ni Lagdameo ang pundo ng bar makaabayan. Chismis lang po yun, okay? So anyways, nandyan po si Romeo Caro Gigato Jr., Hachu Richel Permison from Oman. Nandyan po kasama natin si Muhammad at Ayesha Luta, galing daw na bakasyon sa Italy. Greetings from Evangeline Atienza from Dubai. Hi to J. Manguera from Plaridel, Bulacan. Nandiyan po si Ramel Roasa Tamparaino from San Jose, California. Isara natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel and Regine ng Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Fiolino family from Binan, Laguna. Nandiyan po si Jess Tubto from Calamba, Laguna. Felix Apari from Bohol. Nandiyan po si Jelen Quezon. Simon Fabrero. Hi to Aurora Mercado ng Mangaldan, Pangasinan. Isara natin si Leonardo San Jose from Morong, Rizal. Nandiyan po si Erpilo Mark and hi to Evelyn Garcia. Okay, so makaabahan ko, yan po ating manakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon. Alam mo lahat ng nangyayari sa araw-araw kong buhay. Alam kong magpapakita ka sa akin ng solusyon. Alam kong tutulungan mo ako. Panginoon, gabayan mo ako sa araw na ito. Pakiusap, itama mo po ang lahat ng mali ko sa buhay. Ipakita mo po sa akin ang direksyon sa hinaharap. Kami ay nabubuhay at gumagawa sa labas sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ingatan mo kami at bantayan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sana ang aming bansa. Salamat po Panginoon sa paggabay mo sa araw ko. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some